Mga volleyball player na aalis na sa PVL at lilipat na rin ng ibang team. At sa anong kadahilanan kung bakit sila aalis at lilipat na? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Rhea Di Maculangan ng PLDT High Speed Hitters. Si Rhea Di Maculangan ay 31 anyos na, kaya't nagpasya na itong magpakasal sa kanyang minamahal na si RJ Villarete. At dahil hindi na rin bumabata, ay nagplano na rin itong magkaroon ng sariling pamilya. Kaya't hindi na natin ito nakikita na naglalaro para sa kanyang koponan na PLDT. Ilang beses nang humakot ng medalya si Rhea Di Maculangan noong PSL days pa lamang. Ngunit nakakalungkot lang na sa kanyang pag-alis ay hindi man lang ito nakakuha o nakasungkit man lang ng kahit isang medalya sa PVL. Kaya't marami ang umaasa na sana hindi pa dito natatapos ang kanyang karera sa mundo ng volleyball. Sana'y may comeback na mangyayari kay Rhea Di Maculangan. Jovelyn Gonzaga ng Signal HD Spikers. Si Jovelyn Gonzaga ang isang napakahalimaw na opposite spiker na kamakailan lang lumipat sa Signal. Kaya't marami ang nagtataka kung bakit hindi natin siya nakita na maglaro para sa kanyang team sa PVL Reinforced Conference. Nang dahil ito sa kanyang army duties na napakahalaga para sa kanya. At matatandaang hinikayat ni Rachel Andakis na pumunta si Jovelyn Gonzaga sa Signal upang mabuo na ang kanyang pangarap na magsama na sila sa isang team. Ngunit dahil iniwan na ni Rachel Andakis ang mundo ng volleyball, ay nawala na rin kaya ng gana si Jovelyn Gonzaga upang maglaro sa Signal. Kamakailan lang, spotted si Jovelyn Gonzaga na iniendorso ang Zeus Coffee sa kanyang Instagram post. At ang Zeus Coffee ang bagong team sa PVL. At nakita rin siyang nakikipag-training sa mga baguhang player ng Zeus Coffee. Hudyat na nga ba itong magsasama sa isang team ang Gagate at Gonzaga tandem? At yan ang ating pakakaabangan. Jules Samonte ng PLDT High Speed Hitters. Si Jules Samonte na nga ang isa sa mga volleyball players na hindi inaasahan ng karamihan na aalis pa pala ito sa PLDT. Matatandaang one of the originals si Jules Samonte sa PLDT, kaya't malaking kawalan ang kanyang pag-alis dito. At ngayon, free agent na si Jules Samonte at naghahanap ito ng lilipatang team. At pagkatapos naman humarap sa matinding pagsubok ang PLDT, nawawala na nga ba ito ng ganang lumaban pa sa PVL? Kaya't basta-basta na lang itong magpakawala ng mga players. Sobrang nakakahinayang si Jules Samonte para sa PLDT. Jem Ferrer ng Chocomucho Flying Titans. Si Jem Ferrer ay matatandaang isang dekalibring setter ng Ateneo at Bangko Perlas noon, na siya ang laging binibida at main setter ng kanyang koponan. Ngunit pagkatapos ng pandemya ay hindi na natin ito nakikita na naging main setter ng kanyang sinasalihang koponan. At ilang beses na rin gustong patunayan ni Jem Ferrer ang kanyang sarili sa Chocomucho. Ngunit dahil sa kanyang height disadvantage, siya ay naging dihado. At mas lalong naging dihado pa nang dumating ang in-demand setter na si Mars Alba na diretsong isinabak sa Chocomucho. Kaya't nakakalungkot lang isipin na kung ang rason ng kanyang pag-alis sa Chocomucho ay dahil hindi na ito nagiging priority sa team. At may nagsasabing lilipat na ito sa Capital One Solar Spikers, kung saan makakasama niya muli ang kanyang dating head coach ng Ateneo na si Roger Gorayev. Kaya tignan na lang natin ang kanyang magiging desisyon. Bernadette Pons ng Creamline Cool Smasher. Kinabigla ng mga Creamline fans ang biglaang pagbitiw ng isang salita ni Bernadette Pons sa harap ng kamera. Anin niya kasi na siya ay former member ng Creamline Cool Smasher. Kaya umugong ang mga espekulasyon na maaaring siya ay lilipat na sa Chocomucho Flying Titans. At sasamahan na ang kanyang partner na si Cici Rondina. At dahil sa pangyayaring ito, marami ang naguluhan sa mistulang naging pahayag ni Bernadette Pons. Ngunit nakumpirma na
na si Bernadette Pons ay hindi aalis sa Creamline at posibleng lilipat raw ito sa beach volleyball na kanyang kinahihiligan at pansamantalang iiwanan ang Creamline sa indoor volleyball. Madi Madayag ng Chocomucho Flying Titans. Ginulantang ni Madi Madayag ang lahat ng kanyang inanunsyo na siya ay aalis at lilipat na sa Japan upang maglaro para sa Korobi Ako Ferries. At dahil sa hindi inaasahang pangyayari, may ilang kinakabahan na baka hindi na natin makikita si Madi Madayag na maglalaro pa sa PVL. Dahil alam naman natin kung ano ang nangyari kina Jaja Santiago at Gia Morado de Guzman pagkatapos nilang magkaroon ng magandang performance sa Japan V-League, ay hindi na natin sila nakikita na naglalaro pa sa kanilang mga team sa PVL. Kaya't ganito na lang kung mag-react ang mga fans sa PVL, lalo na sa Chocomucho, dahil malaking kawalan rin si Madi Madayag sa kanilang team, lalo na't siya ang team captain ng kanilang kupunan. Ngunit ganun pa man, marami ang nasayahan para kay Madi Madayag dahil panibagong Pinay na naman ang bagong makikilala sa international volleyball. Michelle Gumabaw ng Creamline Cool Smasher. Dalawa lang naman ang posibleng rason kung bakit aalis na si Michelle Gumabaw sa mundo ng volleyball. Una, kamakailan nagpropose na ang kanyang longtime partner na si Aldo Pandillo. At hudyat na nga itong ikakasal na sila sooner. At dahil sa kanyang edad na 31 years old, ay hindi posibleng nangangarap na ito magkaroon ng kanyang sariling pamilya. At ang pangalawang posibleng dahilan kung bakit aalis na ito sa Creamline ay dahil gusto nang pasukin ni Michelle Gumabaw ang mundo ng showbiz industry dito sa Pilipinas. At pagkatapos nilang makuha ang inaasam na Grand Slam sa PVL, ay posible kayang dito na matatapos ang volleyball career ni Michelle Gumabaw. Ngunit ganun pa man, hindi pa naman ito sigurado. Ngunit malulungkot talaga ang buong volleyball community kung sakaling aalis na si Michelle Gumabaw sa Creamline. Kayo, sino sa mga volleyball players na ito ang ayaw nyo pang umalis at lumipat? Please comment down below.